Lakbay sa Naysay. Ano nga ba ang lakbay sa Naysay? Ang lakbay sa Naysay, mula sa salitang travel essay o travelogue, ay isang uri ng sanaysay na naglalahad ng karanasan ng may akda sa paglalakbay. Layunin nito ang magbahagi hindi lamang ng mga lugar na napuntahan, kundi pati ng mga aral, damdamin at personal na refleksyon habang nasa biyahe. Mga bahagi ng lakbay sa Naysay. May panimula, o ang pagpapakilala sa lugar na pinuntahan at dahilan ng paglalakbay. Katawan, detalyadong pagsasalaysay ng mga karanasan, obserbasyon at pakikipagsapalaran sa paglalakbay. Wakas, refleksyon ng may akda o mga natutunan at mga posibleng aral o pagbabago sa pananaw. Ito ang mga layunin ng lakbay sa Naysay. Una, magbahagi ng karanasan sa isang lugar o paglalakbay. Kalawa, magpabatid ng impormasyon tungkol sa kultura, tradisyon at kalikasan ng isang lugar. Pangatlo ay magbigay inspirasyon sa iba na maglakbay at tuklasin ang iba't ibang lugar. At panghuli, magsilbing refleksyon ng manunulat sa mga natutunan sa kanyang paglalakbay. Tatlong anyo ang lakbay sa Naysay. Ito ay una, ang pansariling lakbay sa Naysay. Tumutuon ito sa personal na refleksyon at emosyon ng manunulat. Ikalawa ay ang impormatibong lakbay sa Naysay. Layuning magturo o magpabatid ng impormasyon tungkol sa lugar. Pangatlo at panghuli ay ang kultura na lakbay sa Naysay. Binibigyang diin ang kultura, tradisyon at pamumuhay ng mga taong nagkasalamuha. Mga katangian ng lakbay sa Naysay. Personal, nakabatay sa tunay na karanasan ng manunulat. Deskriptibo, detalyado at malinaw ang paglalarawan ng lugar, tao at karanasan. Makatao, tumatalakay sa kultura, lipunan at kabuhayan ng mga taong nakasalamuha. Reflektibo, naglalaman ng damdamin, opinyon at mga natututunan ng may akda. Informatibo, nagbibigay ng kaalaman tungkol sa isang lugar. Ito ang halimbawa ng kultura na lakbay sa Naysay. Tinawag ito na kultura na lakbay sa Naysay dahil ito ay nagsasaad ng kaugalian, paniniwala at tradisyon sa isang lugar. Tulad na lamang sa isinasaad dito, nakasulat dito ay ang fiesta sa Ubando. Pangalawang halimbawa naman ay pansariling lakbay sa Naysay. Tinawag naman itong pansariling lakbay sa Naysay dahil ito ay nagsasaad ng karanasan at damdamin ng isang manunulat o manglalakbay. Tulad naman sa nakasulat dito ay ang baon ko ang lungkot, pagod at pangungulila. At ang huling halimbawa naman ay ang impormatibong lakbay sa Naysay. Tinawag naman ito impormatibong lakbay sa Naysay dahil ito ay nagbabatid o nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang lugar. Tulad na lamang sa nakasulat dito na sinasaad niya na ang Batanes ay kilala sa kanyang rolling hills, malawak na pastulan at makasasayang stone houses na gawa sa apog at coral stones. At dito na po nagtatapos ang aming ulap. Maraming salamat po.